Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Ang mapilit na panawagan sa pagsisisi, pagbabalik sa Diyos bago maging huli ang lahat. Isang Biblia at theolohikal na pag-aaral sa Lucas Kapitulo 13 versikulo 3. Pangunahing talata, KJV. Sinasabi ko sa inyo, hindi, ngunit, kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mamamatay din sa gayunding paraan. Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, KJV. Panimula. Isa sa pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang panawagan sa mga makasalanan na magsisi. Ang mensahe ng pagsisisi ay hindi inilaan upang parusahan ang mga tao ng walang pag-asa, kundi upang anyayahan silang tumanggap ng kapatawaran, pakikipagkasundo, at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Sa buong kasulatan, ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy na nagpahayag ng pagsisisi sapagkat ito ang pintuan tungo sa pagbabalik loob sa Diyos. Sa Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, nagsalita si Jesus ng may napakalinaw na katapatan. Kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mamamatay din sa gayunding paraan. Ang mga salitang ito ay binigkas bilang tugon sa mga taong nag-aakala na ang mga kalunos-lunos na pangyayari ay nagpapatunay na ang ilang tao ay mas makasalanan kaysa sa iba. Itinama ni Jesus ang kanilang pag-iisip. Sa halip na payagan silang humatol sa iba, inutusan niya silang suriin ang kanilang sariling mga puso. Itinuturo ng Panginoon na ang bawat tao ay nangangailangan ng pagsisisi sapagkat ang bawat isa ay makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pagsisisi ay hindi opsyon lamang. Ito ay kailangan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang paanyaya upang pagandahin ang ating buhay, ito ay panawagan na lumayo sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, ang tunay na pagsisisi ay mapagpalang panawagan ng Diyos sa bawat makasalanan na lumayo sa kasalanan at lumapit kay Kristo, upang tumanggap ng kapatawaran, bagong buhay, at pag-asa ng kaligtasang walang hanggan. Kasaysayan at konteksto. Nagsisimula ang kabanang 13 ng Lucas sa dalawang kalunos-lunos na pangyayari. May mga taong nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galilea na pinatay sa utos ni Poncio Pilato habang sila ay nag-aalay ng mga handog. Binanggit din ni Jesus ang isa pang trahedya kung saan gumuho ang tore sa Siloam at ikinamatay ng 18 tao. Maraming Hudyo ang naniniwala na ang ganitong mga sakuna ay nangyayari dahil ang mga namatay ay tiyak na labis na makasalanan. Tinanggihan ni Jesus ang ganyang akala. Ipinahayag niya na ang mga biktimang iyon ay hindi mas makasalanan kaysa sa sinuman. Sa halip, ginamit niya ang mga trahedyang ito upang paalalahanan ang kanyang mga tagapakinig na ang buhay ay hindi tiyak, at ang bawat isa ay dapat maghandang humarap sa Diyos. Sa halip na itanong, bakit sila namatay? Ang itinanong ni Jesus ay, handa ka na ba kung magwakas ang iyong buhay ngayon? Binabago nito ang usapan mula sa paghuhula tungkol sa iba tungo sa personal na pananagutan sa harap ng Diyos. Ang pagsisisi ay kailangang tugon sa kasalanan. Kung hindi kayo magsisisi, nagsalita si Jesus ng may pagmamadali at kahalagahan. Hindi niya sinabi, mabuti sana kung kayo ay magsisisi. Ang sinabi niya ay, kung hindi kayo magsisisi, kailangan ng pagsisisi sapagkat ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Ang bawat tao ay nagkasala. Walang sino man ang matuwid sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Walang dami ng gawaing panrelihiyon, pagsisikap sa moralidad, o mabubuting gawa ang makapag-aalis ng pagkakasala sa harap ng banal na Diyos. Kaya naman, ang bawat isa ay dapat tumugon sa mapagpalang paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at paniniwala sa Ebanghelyo. Pag-aaral ng salitang Griego, meteneo, magsisi. Ang salitang Griegong meteneo ay nangangahulugang pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng puso, pag-ikot o pagbabago ng landas, pagbabago ng direksyon, paglayo sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Ang Bibliyang pagsisisi ay higit pa sa pagkakaroon ng pakiramdam na nagkasala tayo. Hindi rin ito lamang pansamantalang pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay kinabibilangan ng pagbabago ng pagtingin sa kasalanan, pagbabago ng damdamin tungo sa Diyos, pagbabago ng direksyon na nagbubunga ng binagong buhay. Ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi mapaghihiwalay. Tayo ay lumalayo sa kasalanan at lumalapit kay Kristo. Theolohikal na kahulugan. Ang pagsisisi ay kaloob ng biyaya ng Diyos.
Ito ay gawain ng banal na espiritu na nagpapakumbaba sa mga makasalanan tungkol sa kanilang kasalanan at umaakay sa kanila kay Kristo. Ang pagsisisi ay hindi paraan upang kumita ng kaligtasan. Sa halip, ito ang tamang tugon sa mapagpalang alok ng Diyos ng kaligtasan. Sa buong bagong tipan, ipinang-aral ni Juan Bautista ang pagsisisi. Ipinang-aral ni Jesus ang pagsisisi. Hinikayat ni Pedro ang mga tao na magsisi. Ipinahayag ni Pablo ang pagsisisi sa mga Hudyo at mga Hentil. Kaya naman, ang pagsisisi ay sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Halimbawa sa buhay, isipin mong nagmamaneho ka sa lansangan nang mapansin mong lubos na gumuho ang daan sa unahan. Isang babala ang nagsasabing kailangan mong lumingon agad. Ang pagbaliwala sa babala ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang paglilingon naman ay magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ang pagsisisi ay ang mapagmahal na babala ng Diyos. Inaanyayahan niya tayong lumayo sa landas na patungo sa kapahamakan at sundin ang landas na patungo sa buhay kay Kristo. Pagsasabuhay. Ang pagsisisi ay hindi lamang simula ng buhay Kristiyano. Ito rin ang pamantayan ng pamumuhay bilang mananampalataya. Dapat nating suriin ng madalas ang ating mga puso sa harap ng Diyos. Kapag ipinakita ng banal na espiritu ang ating kasalanan, ipagkumpisal ito ng tapat, lumayo dito, tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Magpatuloy sa pagtalima. Ang pagsisisi ay nagpapanatili ng maayos na ugnayan natin sa Diyos at nagpapanatili ng pagiging sensitibo ng ating puso sa kanyang tinig. Aral #1. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pagdadalamati sa kasalanan, ito ay ang paglayo rito at paglapit ng buong puso kay Jesu Kristo. Pagpapasa ng mensahe ng pangaral. Mga kapatid, hindi lamang inutusan tayo ni Jesus na magsisi. Ipinaliwanag din niya kung bakit napakahalaga at mapilit ng pagsisisi. Ang buhay ay hindi tiyak. Walang nakakaalam kung kailan siya tatayo sa harap ng Diyos. Kaya naman, ang kanyang babala ay puno ng pagmamadali at awa. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing the Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang MAPILIT na panawagan sa pagsisisi, pagbabalik sa Diyos bago maging huli ang lahat. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang pagmamadali ng pagsisisi bago maging huli ang lahat. Talata, Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, KJV. Sinasabi ko sa inyo, hindi, ngunit, kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mamamatay din sa gayunding paraan. Pagpapasa ng mensahe ng pangaral. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natutunan natin na ang pagsisisi ay mapagpalang panawagan ng Diyos sa bawat makasalanan na lumayo sa kasalanan at lumapit kay Jesu Kristo. Ngayon, dadalhin pa tayo ng Panginoon sa mas malalim na pagkaunawa. Hindi lamang niya iniutos ang pagsisisi, binibigyang diin din niya ang pagmamadali nito. Inulit ni Jesus ang babaalang ito sa Lucas Kapitulo 13 versikulo 5, na nagpapakita na hindi ito basta pansamantalang pahayag lamang, kundi isang katotohanang nais niyang matindaan ng bawat nakikinig. Ang pag-uulit na ito ay nagpapakita ng parehong kabigatan ng kasalanan at kadakilaan ng awa ng Diyos. Ang bawat araw na ipinagkakalob ng Diyos sa atin ay isa pang pagkakataon upang magsisi at tumanggap ng kanyang biyaya. 2. Ang pagmamadali ng pagsisisi bago maging huli ang lahat. Sinabi ni Jesus, kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mamamatay din sa gayunding paraan. Ang babaalang ito ay binigkas ng may habag, hindi kalupitan. Hindi layo ni Jesus na takutin ang mga tao ng walang pag-asa. Mapagmahal niyang binabalaan sila sa kahihinatnan ng pananatiling hiwalay sa Diyos. Sa buong kasulatan, nagbabala muna ang Diyos bago magparusa. Bago ang malaking baha, nagbabala siya sa pamamagitan ni Noe. Bago ang pagkawasak ng Ninive, ipinadala niya si Jonas upang mang-aral ng pagsisisi. Bago ang pagkawasak ng Jerusalem, tinawag ni Jesus ang bansa na bumalik sa Diyos. Ang mga babala ng Diyos ay laging pagpapahayag ng kanyang awa. Pag-aaral ng salitang Griego, apollymi, apolimi, mamatay o mapahamak. Ang salitang Griegong apolimi ay nangangahulugang mamatay o mapahamak, wasakin, mawala, maranasan ang pagkawasak. Sa Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, ang tinutukoy ni Jesus ay higit pa sa pisikal na kamatayan.
Ang bawat tao ay makakaranas ng pisikal na kamatayan maliban na lamang kung bumalik muna si Kristo. Ang mas malaking panganib ay ang espiritual na pagkawasak, ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos dahil sa hindi pinagsisihang kasalanan. Mapagmahal na binabalaan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig na ang pagtanggi sa alok ng Diyos ng kaligtasan ay humahantong sa walang hanggang pagkawala. Ito ang dahilan kung bakit mapilit ang pagsisisi. Theological na pagpapaliwanag, ang katiyakan ng paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay lubos na mapagmahal, ngunit siya rin ay lubos na banal at makatarungan. Dahil siya ay banal, hindi niya maaaring baliwalain ang kasalanan. Dahil siya ay makatarungan, kailangan niyang hatulan ang kasalanan. Sa buong Biblia ay makikita natin ang pagsasama ng dalawang katotohanang ito. Ang awa ng Diyos ay umaanyaya sa mga makasalanan na bumalik. Ang katarungan ng Diyos ay nagpapanagot sa bawat tao. Sa krus, lubos na nagtagpo ang katarungan at awa ng Diyos. Tinanggap ni Jesu Kristo ang parusa ng kasalanan upang ang mga nagsisisi at sumasampalataya ay makatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang mga tumatanggi kay Kristo ay tinatanggihan ang tanging sapat na alay para sa kasalanan. Kaya naman ang pagsisisi ay hindi lamang mabuting payo, ito ay kailangan at mapilit. Ang pagtitiyaga ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Isa sa pinakadakilang patunay ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang pagtitiyaga. Ang bawat pagsikat ng araw ay patunay ng kanyang awa. Ang bawat hiningang ating kinukuha ay kaloob niya. Hindi nalulugod ang Diyos sa pagkamatay ng masama. Nais niyang bumalik ang mga tao sa kanya at mabuhay. Ang kanyang pagtitiyaga ay hindi dapat ipagkamali na pagsang-ayon niya sa kasalanan. Sa halip, ito ay pagkakataon upang magsisi. Ang bawat araw na hindi pa tayo nagsisisi ay isa pang araw ng hindi nararapat na kabutihan ng Diyos na umaakay sa atin pabalik sa Kanya. Halimbawa, ang NASUSUNOG na bahay. Isipin ninyo ang isang pamilyang natutulog habang ang kanilang bahay ay nagliliyab na. Nalaman ng isang kapitbahay ang panganib at mabilis na kumatok sa pinto, tinatawag silang gumising at tumakas. Maaaring nakakatakot pakinggan ang babala, ngunit ito ay nagmumula sa pag-ibig. Ang pagbalewala rito ay magdudulot ng trahedya. Ang pagtanggap naman dito ay magliligtas sa kanilang buhay. Gayun din, nagbabala si Jesus tungkol sa paghuhukom dahil mahal niya tayo. Ang kanyang panawagan sa pagsisisi ay ang mapagpalang pagliligtas ng Diyos mula sa walang hanggang pagkawasak. Halimbawa, ang NAGLILIPAS na pagpapatawad. Isipin ninyo na ang isang gobernador ay nag-aalok ng ganap na pagpapatawad sa isang bilanggo. Ang pagpapatawad ay totoo, nilagdaan, at malayang iniaalok. Ngunit kailangan itong tanggapin bago ang itinakdang oras. Kung patuloy na tatanggi ang bilanggo, darating ang panahong lilipas na ang pagkakataon. Sa katulad na paraan, malayang iniaalok ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang paanyaya ay totoo. Ang biyaya ay saganang-sagana. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kasulatan na ang pagkakataong tumugon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ngayon ang araw upang magsisi at sumampalataya. Mga PAGSASABUHYAY. Para sa mga individual na mananampalataya, huwag maging kampante sa espiritual na buhay. Madalas na hilingin sa Diyos na suriin ang inyong puso. Mabilis na tumugon sa panghihikayat ng banal na espiritu. Ang malambot na budi ay mahalagang kaloob mula sa Diyos. Para sa mga pamilya, dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang kabigatan ng kasalanan at ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Huwag lamang ituro ang panlabas na kabutihang asal. Ituro ang ebanghelyo, pamunuan ng pamilya sa panalangin. Hikayatin ang pagsisisi, pagpapatawad, at pakikipagkasundo sa loob ng tahanan. Para sa mga kabataan, maraming kabataan ang nag-aakalang marami pa silang panahon upang isipin ang Diyos sa hinaharap. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi tiyak ang buhay. Ang pinakamatalinong desisyon ay ang sumunod kay Kristo ngayon din. Itatag ang inyong buhay sa Kanya habang malambot pa ang inyong puso sa Kanyang tinig. Para sa mga pinuno ng simbahan, ipaunawa ng tapat ang parehong biyaya at kabanalan ng Diyos. Huwag maliitin ang kasalanan. Huwag pahiniin ang panawagan ng ebanghelyo sa pagsisisi. Pinakamabuting na paglilingkuran ng simbahan ang mga tao kapag ipinapahayag nito ng may pag-ibig ang buong layunin ng Diyos,
tinatawag ang mga makasalanan kay Kristo habang itinuturo sa mga mananampalataya ang pamumuhay sa patuloy na kabanalan. Sandali ng pangaral. Mga kapatid, ang bawat pintig ng puso ay paalala ng awan ng Diyos. Ang bawat bagong araw ay isa pang pagkakataon upang tumugon sa kanyang tinig. Huwag ipagkamali ang pagtitiyagan ng Diyos na pagsang-ayon niya sa kasalanan. Ipinagpapaliban niya ang paghuhukom dahil nais niyang kayo ay magsisi. Kung ang banal na espiritu ay nakikipag-usap sa inyong puso ngayon, huwag ninyong baliwalain ang kanyang panghihikayat. Tumugon habang iniaalok pa niya ang kanyang paanyaya. May biyaya ngayon. May kapatawaran ngayon. May pag-asa ngayon. Tinatanggap pa rin ni Jesus ang sinumang lumalapit sa kanya ng may pusong nagsisisi. Ang pagpapala ng tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi nag-iiwan sa mananampalataya sa kawalan ng pag-asa. Ito ay nagdadala ng pagbabalik loob. Kapag ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, nararanasan natin ang kanyang kapatawaran. Kapag nagpapakumbaba tayo, itinataas niya tayo. Kapag bumabalik tayo sa kanya, natutuklasan natin na ang kanyang awa ay higit pa sa ating mga pagkukulang. Ang pagsisisi ay hindi katapusan ng pag-asa, ito ay simula ng pagbabago. Ibinabalik ng Diyos ang mga wasak na buhay, pinagagaling niya ang mga sugatang puso, binabago niya ang sinumang tapat na bumabalik sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff ang nagsasabing da Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang MAPILIT na panawagan sa pagsisisi, pagbabalik sa Diyos bago maging huli ang lahat. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag. Ikatlong bahagi. Ikatlong punto, ang kapangyarihang nagbabago at pangmatagalang bunga ng tunay na pagsisisi. Talata, Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, KJV. Sinasabi ko sa inyo, hindi, ngunit, kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay mamamatay din sa gayunding paraan. Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, KJV. Pagpapasa ng mensahe ng pag-aaral. Mga kapatid, ngayon ay natutunan na natin ang dalawang katotohanang nakapagpapabago ng buhay mula sa mga salita ng ating Panginoong Jesu Kristo. Una, kailangan ng pagsisisi sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Pangalawa, mapilit ang pagsisisi sapagkat hindi tiyak ang buhay at tiyak ang paghuhukom ng Diyos. Ngayon ay darating na tayo sa huling katotohanan ng talatang ito. Ang pagsisisi ay hindi lamang paglayo sa isang bagay. Ito ay paglapit sa isang tao, ang Panginoong Jesu Kristo. Kapag ang pagsisisi ay tunay, hindi lamang pinapatawad ng Diyos ang makasalanan, binabago niya ang makasalanan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagpapaganda ng buhay. Ang Ebanghelyo ay lumilikha ng mga bagong tao. 3. Ang kapangyarihang nagbabago at pangmatagalang bunga ng tunay na pagsisisi. Sa buong Biblia, ang tunay na pagsisisi ay laging nagbubunga ng nakikitang espiritual na bunga. Ang pagsisisi ay nagsisimula sa puso, ngunit ito ay ipinapakita sa pamumuhay. Ang binagong puso ay nagbubunga ng binagong mga prioridad. Ang binagong pag-iisip ay nagbubunga ng binagong pag-uugali. Ang pinatawad na makasalanan ay nagsisimulang hangarin ang kabanalan sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan na ngayon sa kanya. Ang pagsisisi ay hindi nagdudulot ng ganap na pagiging perpekto sa isang iglap, ngunit nagdudulot ito ng bagong direksyon. Sa halip na tumakas palayo sa Diyos, ang mananampalataya ay nagnanais na lumakad kasama niya. Sa halip na mahalin ang kasalanan, natututo ang mananampalataya na mahalin ang katwiran. Sa halip na mabuhay para sa sarili, ang mananampalataya ay nagsisimulang mabuhay para kay Kristo. Ang pagbabagong ito ay patunay na gumagana ang nagililigtas na biyaya ng Diyos. TEOLOHIKAL na pagpapaliwanag, pagsisisi, pananampalataya, at bagong buhay. Ang pagsisisi at pananampalataya ay magkakaugnay na tugon sa Ebanghelyo. Ang pagsisisi ay paglayo sa kasalanan. Ang pananampalataya ay paglapit kay Kristo. Kapag magkasama, ipinapahayag nila ang tugon ng pusong binago ng biyaya ng Diyos. Kapag ang isang makasalanan ay nagsisi at sumampalataya, pinapatawad ng Diyos ang bawat kasalanan. Ipinapahayag ng Diyos na matuwid ang mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Ibinibigay ng Diyos ang kaloob ng banal na espiritu. Inaampon ng Diyos ang mananampalataya sa kanyang pamilya. Sinisimulan ng Diyos ang panghabang buhay na gawain ng pagpapabanal.
Ang buhay Kristiyano ay sa makatuwid ay patuloy na paglalakbay tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Tapat na hinuhubog ng banal na espiritu ang mga mananampalataya upang magsalamin ng pagkatao ni Jesus. Ang bunga ng tunay na pagsisisi. Itinuturo ng Biblia na ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng espiritual na bunga. Kabilang dito ang bagong pag-ibig sa Diyos. Ang nagsaisang mananampalataya ay nagnanais na sambahin, sundin, at luwalhatiin ang Diyos. Ang dating tila mabigat na gawain ay nagiging kagalakan ngayon sapagkat ang pag-ibig kay Kristo ay nagbago na sa puso. Bagong pagtingin sa kasalanan. Hindi na nagdadahilan ang mananampalataya sa kasalanan, sa halip ay ipinapahayag niya ito ng tapat. Sa halip na magtago sa Diyos tulad ni Adan at Eva, tumatakbo siya sa Diyos upang humingi ng awa at paglilinis. Bagong pag-ibig sa kapwa. Ang pagsisisi ay nagpapanumbalik ng ating ugnayan sa Diyos at binabago ang paraan ng ating pakikitungo sa iba. Ang pagpapatawad ay pumapalit sa pait. Ang pagpapakumbaba ay pumapalit sa pagmamataas. Ang habag ay pumapalit sa pagkamakasarili. Ang pag-ibig ni Kristo ay nagiging nakikita sa ating pang-araw-araw na gawa. Bagong hangarin sa kabanalan. Ang mga mananampalataya ay nagsisimulang maghangad ng salita ng Diyos, panalangin, pagsamba, at pagsunod. Bagamat nakikipaglaban pa rin sila sa tukso, lalo nilang ninanais na kalugdan ang Panginoon. Ito ang patuloy na gawain ng pagpapabanal. Halimbawa, ang anak na Alibadbabar. Ang talinghaga ni Jesus tungkol sa alibadbabang anak ay magandang halimbawa ng pagsisisi. Iniwan ng bunsong anak ang bahay ng kanyang ama upang maghanap ng kasiyahan sa makasalanang pamumuhay. Sa huli, wala siyang nakita kundi kawalan, kahihiyan, at kahirapan. Nang siya ay magising sa katotohanan, umuwi siya ng may pagpapakumbaba at ipinahayag ang kanyang kasalanan. Tinanggap siya ng kanyang ama ng may habag, niyakap, binihisan, at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ipinapakita ng larawang ito ang puso ng Diyos. Kapag ang mga makasalanan ay tunay na nagsisisi, hindi sila tatanggihan. Makakatagpo sila ng awa. Makakatagpo sila ng kapatawaran. Makakatagpo sila ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Halimbawa, ang binagong puno. Isipin ninyo ang isang punong may sakit na namumunga ng mapait na bunga. Tinatanggal ng dalubhasang hardinero ang bahaging may sakit at maingat na inaalagaan ang puno hanggang sa gumaling. Sa paglipas ng panahon, magsisimula na itong mamunga ng mabuti. Hindi ang bunga ang nagbuhay sa puno, ang mabuting bunga ang nagpapatunay na gumaling na ito. Gayun din, hindi tayo inililigtas ng mabubuting gawa. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang nagbabagong biyaya ng Diyos ay gumagana sa loob natin. Mga PAGSASABUHYAY. Para sa mga individual na mananampalataya, suriin ng madalas ang inyong puso sa harap ng Panginoon. Itanong sa inyong sarili, lumalago ba ang aking pag-ibig kay Kristo? Mabilis ko bang ipinapahayag ang aking kasalanan? Nagiging katulad ba ako ni Jesus? Mayroon bang nakikitang bunga ng espiritual na pagbabago sa aking buhay? Ang pagsisisi ay hindi lamang simula ng buhay Kristiyano. Ito ay nananatiling panghabang buhay na pag-uugali ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Para sa mga pamilya, bumuo ng tahanan kung saan isinasabuhay ang pagsisisi at pagpapatawad. Dapat maging huwaran ng mga magulang sa pamamagitan ng pag-amin sa pagkakamali at paghingi ng tawad kung kinakailangan. Ituro sa mga anak na ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa kanilang mga pagkukulang at tinatanggap ni Kristo ang sinumang tapat na bumabalik sa Kanya. Ang pamilyang hinubog ng pagsisisi ay nagiging pamilyang puno ng kapayapaan, pagbabalik loob, at pag-ibig. Para sa mga kabataan, madalas ituro ng mundo na ang kalayaan ay pamumuhay ng walang paghihigpit. Itinuturo naman ni Jesus na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa Diyos. Huwag hayaang hubugin ng kasalanan ang inyong kinabukasan. Ibigay ang inyong puso kay Kristo ngayon din. Ang kanyang biyaya ay aakay sa inyo tungo sa buhay na may layunin, kabanalan, at pangmatagalang kagalakan. Para sa mga pinuno ng simbahan, ipangaral ang pagsisisi ng may katapatan at habag. Huwag paghiwalayin ang pagsisisi mula sa biyaya ng Diyos. Ang simbahan ay dapat maging lugar kung saan ang mga wasak na makasalanan ay nakaririnig ng katotohanan, nakakatagpo ng pag-ibig ni Kristo, at nakararanas ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo.
Pamunuan ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa ng pagpapakumbaba, katapatan, at banal na pamumuhay. Sandali ng pangaral. Mga kapatid, marahil ngayon ay nakikipag-usap na ang banal na espiritu sa inyong puso. Marahil ay mayroong nakatagong kasalanan. Marahil ay nagugat na ang pait. Marahil ay napalitan na ng pagmamataas ang pagpapakumbaba. Marahil ay lumamig na ang inyong pag-ibig kay Kristo. Pakinggan ang mapagmahal na tinig ni Jesus. Ang kanyang panawagan sa pagsisisi ay hindi panawagan sa kawalan ng pag-asa. Ito ay panawagan sa pagbabalik loob. Ang kanyang awa ay higit pa sa inyong pagkakasala. Ang kanyang biyaya ay higit pa sa inyong pagkabigo. Kung lalapit kayo sa kanya ng may tapat na puso, patatawarin niya kayo, ibabalik ang inyong kalagayan, palalakasan, at babaguhin. Ngayon ang araw upang bumalik sa Panginoon. Pagtatapos. Sa pagtatapos natin ng pag-aaral sa Lucas Kapitulo 13 versikulo 3, alalahanin natin ang tatlong pangunahing katotohanan. Isa. Ang pagsisisi ay kailangang tugon sa kasalanan. Ang bawat tao ay may sala sa harap ng Diyos. Ang pagsisisi ay mapagpalang panawagan ng Diyos na lumayo sa kasalanan at tumanggap ng kanyang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Dalawa. Ang pagsisisi ay mapilit sapagkat hindi tiyak ang buhay. Walang nakakaalam kung gaano pa karami ang kanyang mga araw. Tapat na tinatawag tayo ng Diyos sa kanya, ngunit hindi dapat baliwalain ang kanyang paanyaya. Ngayon ang araw upang tumugon sa kanyang biyaya. Tatlo. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng binagong buhay. Ang tunay na pagsisisi ay nagbabago ng puso. Binabago nito ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating pag-uugali, mga prioridad, pakikipagkapwa, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bunga ng pagsisisi ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos at umaakay sa iba na lumapit kay Kristo. Huling hamon. Mga kapatid, ang mga salita ni Jesus ay kasing pilit pa rin ngayon tulad noong una niya itong binigkas. Kung hindi kayo magsisisi, ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga hindi nananampalataya. Ipinapaalala nito sa bawat mananampalataya na panatilihin ang mapagpakumbaba, handang matuto, at nagsisising puso sa harap ng Diyos. Huwag ipagpaliban ang pagsunod. Huwag baliwalain ang panghihikayat ng banal na espiritu. Huwag umasa sa bukas. Lumakad ng malapit kay Kristo ngayon. Mamuhay ng patuloy na umaasa sa kanyang biyaya. Magbunga ng katibayan ng tunay na pagsisisi. Buong paanyayang EBANGHELISTIKO para sa PAGLAPIT sa altar. Marahil ay hindi pa kayo tunay na lumalapit kay Jesu Kristo. Maaaring madalas kayong pumasok sa simbahan. Maaaring alam ninyo ang maraming kwento sa Biblia. Maaaring naniniwala pa nga kayo sa mga katotohanan tungkol kay Jesus. Ngunit nagsisi na ba kayo ng tunay at ipinagkatiwala ang inyong buhay sa Kanya? Dumating si Jesu Kristo sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Namuhay siya ng ganap na buhay na hindi natin kayang gawin. Namatay siya sa krus bilang alay para sa ating mga kasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo para sa ating pagtubos. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, at tinalo ang kasalanan, kamatayan, at libingan. Ngayon ay iniaalok niya ang kapatawaran, bagong buhay, at kaligtasang walang hanggan sa sinumang lumalapit sa kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Huwag nang magpaliban. Ang tagapagligtas na nagbabala tungkol sa paghuhukom ay mapagmahal na umaanyaya sa inyo na tumanggap ng kanyang awa. Kung kayo naman ay mananampalataya na ngunit nararamdaman ninyong lumayo na kayo sa Panginoon, ngayon ang araw upang bumalik. Ipanumbalak ang inyong pagtatalaga kay Kristo. Ipahayag ang inyong kasalanan. Tanggapin ang kanyang paglilinis. Muli na namang lumakad sa kagalakan ng kanyang kaligtasan. Kung tinatawag kayo ng Diyos na paglingkuran siya ng mas tapat, tumugon ng may buong pusong pagsunod. Ang pinakadakilang kagalakan sa buhay ay ang makasama araw-araw ang tagapagligtas na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang awa at sa mapagmahal na panawagan sa pagsisisi na matatagpuan sa iyong salita. Salamat sa pagpapadala ng iyong anak na si Jesu Kristo upang mamatay para sa aming mga kasalanan at muling mabuhay upang kami ay makatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Suriin mo ang aming mga puso at ipakita ang anumang hindi nakalulugod sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na pagsisisi na nagbubunga ng binagong buhay at tapat na pagsunod.
Palakasin mo kami sa pamamagitan ng banal na espiritu upang lumakad sa kabanalan, pagpapakumbaba, at matibay na pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang mga hindi pa nagtitiwala kay Kristo. Akayin mo sila sa iyong sarili ngayon at ipagkaloob ang negel iligtas na pananampalataya. Naway patuloy na magsalamin ang aming buhay ng kagandahan ng Ebanghelyo hanggang sa araw na tatayo kami sa iyong harapan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Pangunahing katotohanan. Ang pagsisisi ay mapagpalang paanyaya ng Diyos na lumayo sa kasalanan at lumapit kay Jesu Kristo. Ito ay mapilit sapagkat hindi tiyak ang buhay, kailangan sapagkat ang lahat ay nagkasala, at nakapagpapabago ng buhay sapagkat ang sinumang tunay na nagsisisi at sumasampalataya ay tumatanggap ng kapatawaran, bagong buhay, at katiyakan ng pag-asa sa kaligtasang walang hanggan. Kaya naman, tumugon tayo kay Kristo ngayon ng may mapagpakumbabang puso, matibay na pananampalataya, at masayang pagsunod. Naway ang buong maneskritong ito ay magpalakas sa mga mananampalataya at sa mga naghahanap ng katotohanan na pakinggan ang mapagmahal na panawagan ni Kristo, kung hindi kayo magsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagdadalamati sa kasalanan, ito ay paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo na pinagkakaloob ng banal na espiritu, na nagbubunga ng kapatawaran, pagbabago, at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.